maabot yung mga pangarap niya. So, ano naman ang pangarap ni Lia? Anong pangarap mo, Lia? Kamusta naman yung anak niyo sa bahay niyo? Yung kasi sa akin, minsan nahihirapan ako i-handle yung anak ko kasi may mga attitude siya. Sa inyo? Sa akin naman ayos lang. Ang ano naman na anak ko, visual impairment lang. Kasi minsan nahihirapan din ako. Ano ba kondisyon ng mga anak mo? Sa akin, visual impairment. Sa inborn na yun. Sa'yo. Sa visual impairment din yung akin. Kaso, hindi ko pa napapapasok siya dito sa school. Good morning po, parents! Morning po! Ayan, ngayon po tayo ay naririto sa ating kauna-unahang general meeting. At pag-uusapan po natin ang sitwasyon na mga pwedeng gawin ng anak namin bilang isang guro at ninyo po bilang isang magulang. Pero bago po lahat, naririto po ang asawa ng ating kapitan, na si Kapitana Karil, na kung saan ay mamaya po magsasuggest siya ng maaaring maitutulong sa ating mga anak. At ngayon po ay pag-uusapan natin kung ano nga po ba muna yung special education. Sinasabi po doon na no one size fits all. Ibig sabihin po sa special education, para po ito sa lahat. Kahit po anong kondisyon, kahit po anong meron sa anak nyo, ay open po kayo. Welcome po. May right po tayong pag-aralin ang ating mga anak. Ngayon din po, bilang po isang guro at nagtuturo sa mga bata na may kondisyon or mga para po special education po para sa kanila, ay naririto po kami upang tulungan na matuto, makapag-aral ang inyong mga anak sa kabila po ng kanilang karamdaman. Nais ko po sana kayong tanungin kung ano nga po ba yung maaaring suggestions nyo, yung ano ba yung mga ginagawa nyo sa bahay kasama ang mga anak ninyo. Sino po maaaring mag-suggest o magtanong? Sige po, ma'am. Ano po ang sasabihin natin or itatanong natin? Paglabas po ba ng mga anak namin dito sa paaralan, may mga maaalis po pa po ba kaming gawin sa aming tahanan? Thank you po, ma'am. Ito po ay para po maging continuous po yung learning ng ating mga anak, maaari po natin gawin na turuan pa rin po ang mga anak sa bahay. Kapag po may mga assignments sila na hindi po nila kayang gawin, i-guide po natin sila, bigyan po sila natin ng attention para po tuloy-tuloy po yung learnings nila. At gayon din po, wag po nating sisigawan ng ating mga anak kapag sila ay nagkakamali sa bahay. Dahil po maaari po itong maging dahilan ng pagkatamad nila sa pag-aaral, malungkot po sila sa eskwelahan, at hindi na po sila makikipag-socialize sa iba nilang kaklase. Gayon din po bilang isang magulang, kailangan din po natin silang suportahan kung ano po yung gusto nila. At kami naman po ay laging naririto upang gabayan ang inyong mga anak at tulungan silang matuto. Gayon din po mga parents, nais po namin hilingin ang inyong suporta para po maipagpatuloy natin yung special education sa inyong mga anak at sa mga batang wala pong kakayahan na makapag-aral, na may mga kondisyon. Narito po si Kapitana para sabihin ang maaari niya pong itulong sa ating mga anak. So, good morning po sa ating pong lahat. So, sa barangay naman po, okay naman po, full support po ang ating pong barangay sa ating pong mga gawain sa ating pong special education. Alam niyo naman po, kami po ay full support po sa education sa lahat po ng mga bata. Nakasupport lang po kami. Pag po kayong mag-alala. Sa fund po natin, magkakaroon po tayo, magtutulong-tulong po tayo para sa education po ng mga bata. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin kayo iiwanan. Thank you po, Kapitana. Talaga naman pong handa pong sumuporta ang ating Kapitana sa anumang pangangailangan ng ating mga bata. Ang ating pong paaralan ay
ini-ensure po, ina-assure po na ang mga bata ay hindi madidiscriminate ng iba pang mga bata. Hindi po namin sila i-reject at ipararamdam po namin sa kanila na sila ay welcome dito. Kapag po kayo ay may mga suggestion pa, open naman po ang aming paaralan para tanggapin po kayo. At hanggang doon na lamang po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Thank you. At po kayo. Sino yung mga Magandang araw mga bata! Ayan, ngayon, unang araw na naman ang pasukan. At alam ko namang napaka-excited din ang matuto. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Maricar. At ako naman ang magtuturo sa inyo para sa isang buong session na ito. Ready na ba ang lahat para sa ating bagong araw? Ready na po ba tayo? Wow, talaga namang nakapakasaya naman ang ating isang mag-aaral. Alam ko namang ready na at excited na kayo sa ating gagawin ngayong unang araw. Ayan, atin po munang aalamin kung sino nga ba si Ana, si Chacha, at si Jonah. May dakantahin po si teacher na, halimbawa, Maricar, 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 where are you? Kapag po narinig natin ng where are you, itatalas po natin bahagya ang right hand. Naiintindihan po ba? Ayan. 1, 2, 3, go! Ana, 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 where are you? Alright, very good, Ana. Hello. Hello, pagkain ka na dyan. Hello. Ano ba naman yan? Nagkalat ka ba talaga? Ano mo itong ginawa mo? Papahirapan mo na naman ako sa paglilinis. Nahirap na kami sa'yo. Yan, pinapahirapan mo ko. Ito, kainin mo lahat yan. Kainin mong lahat. Alam mo, sana hindi ka nalang pinanganak. Pinapahirapan mo ko, pinapahirapan mo kami. Sana di ka na pinanganak. Totoo naman, Mama. Na ano? Pinapahirapan niya tayo. Bakit? Dahil sa akin, namatay ang tatay. Di ba sinasabi ko sa'yo na huwag na natin pag-uusapan yung tatay mo kasi ayaw ko na marinig ng kapatid mo. Ayan, okay, bago ka pa lang, ituturo ko sa'yo kung anong mga ginagawa namin sa araw-araw. Nakikita mo ba itong daan na to? Meron kasi kaming isang estudyante na naka-wheelchair. Siya ay may cerebral palsy. Just in case may mga problema or emergency, dito natin siya dadaan. Para mapahalagahan natin ng SPED, pinalagyan natin ng ganito para sa kanilang may mga sakit or naka-wheelchair. Okay. Bali, ma'am, ilan po ang students niyo? Sa ngayon ay tatatlo pa lang naman sila mga-enroll. At pagkapasok natin sa classroom ay sa-set up natin ito. Bale, yung mga materials provided ko na ito sa araw-araw. Mga bigay naman po ng mga tao na puntang tulong sa akin. Dito ko na palagay, ma'am. Ngayon, ating isa-set up yung mga materials na gagawin ko dito.
kasi ako pa naghatid sa'yo. Ang hirap-hirap. Pinapahirapan mo ko. Alam mo, dapat hindi ka na lang nag-aral. Yan ganyan kalagayan mo. Dapat nasa bahay ka na lang. Alam mo, hirap na kami sa'yo. Punasan mo yung duha mo. Baka may makakita pang iba. Ano nga arte dyan? Arte mo paiyak-iyak ka pa. Ana, si teacher oh. Good morning po, ma'am. Good morning! Sige, tuloy na kayo doon. Dito ka na. Hello, ma'am. Una sa akin, natitira ko sa... Pwede po ba saglit lang may tatanong ako sa inyo? Ikaw po yung kapatid ni Ana? Para po kasing hindi po maganda yung pag-uusap niyo doon kanina. Ano po bang pinag-uusapan niyo? Ganun lang po kami, para po kami. Pero okay lang po kami. Para po kasing hindi na normal yung expression ng mukha ninyo. Bakit po kasi kayo naman makalagpas sa may buhay na may buhay? Hindi po ako nakikialam, miss. Nais ko lang pong ipaalala sa inyo na meron po siyang disorder na dapat po natin iniintindi at binibigyan ng pasensya. Kami po yung pamilya niya, kami po yung mas nakakaalam kung ano po dapat sa kanya. Opo, miss. Kayo naman, wala naman po akong problema sa pamilya niyo. Pero ipinapaalala ko lang po sa inyo na may karamdaman po siyang kinakaharap. Nahihirapan po siya sa buhay niya. At sana po ay may isip po ninyo na paano po kung kayo yung nasa sitwasyon niya. Sige po. Sige po, mag-iingat po kayo. Pinapahirapan mo ko, pinapahirapan mo kami. Sana hindi ka na lang pinanganak. So, ayan. Sige. Mama, okay na po. Sige, mag-i-start na tayo. Pwede ka naman. Okay. Okay, good morning, students! So, today, mag-uumpisa na naman po si teacher na turuan kayo. So, bago po muna tayo mag-uumpisa, i-position po natin ang ating kamay in a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, class, panibagong araw at maraming lesson na ituturo si teacher. Pero bago ang lahat, good morning, good morning, good morning, how are you? I'm fine, I'm fine, thank you. Okay, class, alphabet po muna tayo. Naiintindihan po ba? May replay po si teacher na sound at kung ano pong marinig ay uulitin po natin para po mas matuto tayo at malaman natin kung anong mga letters ang meron dito. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. A, this is the letter A. Apple. A, acorn. B, this is the letter B. Baby, ball. Papakiramdam mo. Kapag napakaramdaman mo ay isang butas lang, ibig sabihin ito ay A. Try mo nga. Ano pong letter yan? A. Next po. Pag po dalawa ang butas ang napakaramdaman mo, siya po ay letter B. Butas na pababa, siya po ay letter B. Sige na po. B. Okay po. Very good. Jonah, sa numbers naman tayo ayoko. Close mo na pala teacher. Pwede naman ulit mamaya. May papakita sa'yo si teacher para mas maano ka, mag-interpret ka sa sound. Wait lang Jonah, ito yung sinasabi ni teacher Iko-close muna natin yan. Close muna natin. Dapat po behave sa school at sa teacher. Kailangan po laging nakikinig. Wait lang. Kapag po naririnig mo to, 1.
1, 2. Very good, Jonah. Ana, ito naman yung tuturo sa teacher. Yung mga nakikita mo sa chart na ito ay mga iba't ibang uri ng buhis or shapes. Ang una pong makikita natin, kulay yellow ay circle. Ikaw nga po. Isa pa nga po ulit. Ang sunod naman po ay oval. Oval. Very good, Ana. Paalam mga bata. Andito na naman yung mga sundo nyo. Maaaring pwede na lang sa mga pauwi. Afternoon po. Goodbye po. Oh, Ana, wala ka bang sundo? Siguro hintayin lang natin, malakas lang siguro yung ulan. Hintayin lang natin yung ano. Hindi naman ka kailangan dito, hintayin natin. Huwag kang manunumpat ka, Ana. Susundin ka naman ng iyong mama. Sige, upo lang ka dito, ha. Ma'am, good afternoon po. Ano kayo na late ng sundo kay Ana? Nalate ako ng sundo kay Ana kasi madami akong ginagawa sa bahay at saka madami akong mga kailangan tapusin. Nasaan po yung tatay ni Ana? Ay, namatay na siya. Namatay siya sa aksidente. Matagal na yun, hinayaan na lang namin. Pero hindi na nakita yung kung sino nakabangga sa kanya. Kailan ba po siya namatay? 10 taon nang nakalipas. Actually, kamatayan niya nga ngayon. 10 years na po pala. Ibig sabihin po, 10 taon na kanyang hindi na nakasama ang mga asawa. Oo. Siya nga mga mamaalam na po ako kasi punta kami sa cemetery ng anak ko. Sige po, ingat po kayo. Anak, pasensya na ha. Ngayon lang kita na sundua kasi si nanay madaming ginawa sa bahay. Marami siyang inutin. Okay ka lang ba? Siya, punta tayo sa cemetery o punta tayo sa tatay mo. Nakapagod naman ang araw na to. Ang dami ko pang kailangan gawin. Ang daming dapat ituro sa mga SPED. tagal mo Pasensya ka na. Si coach kasi ang dami pang pinagawa sa amin eh. O ano pang balak natin? Saan tayo? Uy, kaklase natin oh. Tingnan mo nga. Di ba dati siya yung graduate ng Bigdatin Honor? Tingnan mo yung trabaho niya ngayon oh. Teacher ng SPED. Anong nangyayari sa kanya? Mukha na siyang losyang buti hindi ka nagaya dyan, babe. Ito mo yung kapatid niya. Mas successful. Hindi man lang siya gumaya sa kapatid niya, naging successful sa trabaho niya. Oo nga eh, buti nga maganda yung trabaho ng kapatid niya. Kung hindi, wala siguro sila. At buti na lang, hindi ka napagay sa kanya. Mukhang losyang oh. Mukhang tatandang Uy, dalaga. huwag ka naman ganyan. Siguro ha? Oh, anong oras na? Tara na, gagabihin tayo. Ano ba yung tinuturo ni Maricar Speed ang ganun? Uy, gaga, sama mo talaga. Ito to, ganun yung tinuturuan yung SPED. Ayos, nakakapagod naman itong maghapon na to. Oh, nandito ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Kasi naglinis pa kasi ako sa school. Alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Ay nako, napakadaming gawain dito. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Lagi ka na lang maraming oras dyan sa trabaho mo. Tingnan mo, pinagmamaritesin ka na ng ating mga kapitbahay. Sinasabi, natatanda ka daw dalaga. Tapos, lagi na lamang nilalaan mo ng oras yung mga estudyante mo. Tapos nabuhugas ka pa ng puwet. Bakit ka ba kasi nakikinig sa kanila? Unang-una, wala silang ambag sa pag-aaral ko, pagtatrabaho ko. Tsaka hindi nga nila ako pinakain eh. O masaya ka ba dyan sa trabaho mo? Oo naman! O di ba sinabi ko sa'yo na pagka-graduate mo, huwag special education yung kunin mo. Ano ka ba? Gusto mo bang magturo na lamang sa mga batang may disorder? O ano, tapos ka na? Oo nga, ikaw, maganda yung trabaho mo, malaki yung sahod mo. Pero masaya ka ba dyan? Wow parang namang napakalinis mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka dyan sa posisyon mo.
Hello po, kayo po ba si Mrs. Rodriguez? I'm sorry to inform you that your husband died in a vehicular accident. Maaari po ba kayong pumunta ngayon dito sa ospital? 10 taon ang nakalipas. Actually, kamatayan niya nga ngayon. Mahal, napagtapos ko na ang anak natin. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, ito siya, madaming achievements na nakuha. Papa, salamat po. Tay, andito na kami. Pasensya na sa lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko naisip na mali lahat ng yun. Ang iniisip ko lang yung para sa ikabubuti nila. Hindi ko iniisip ang magiging kahihinatnan nun. Pasensya na po talaga. Saka kay mama, pasensya po sa lahat ng ginagawa ko. Sa lahat na nagawa ko. At kay Ana, sana patawarin mo si ate. Hindi ko naisip lahat ng pagkakamali ko na nagawa sa'yo. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para na sa ikabubuti mo. Gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Pasensya na talaga. Sana mapatawad mo po. Galing-galing talaga ng kapatid ko. Galing-galing ni Bunso. Ang pagtuturo ng special education na nagpapatibay ng kalooban ko. Nagligtas sa akin upang bigyan ng lakas ng loob ang mga batang may disorder. Oo, at may buhay na nawala dahil sa aksidenteng hindi ko inaasahan. Subalit pipiliin kong bigyang buhay ang edukasyon para sa mga natatanging espesyal. Sa mapanghusgang mundo, gusto kong patunayan na hindi sila espesyal dahil sa disabilidad na meron sila. Espesyal sila sapagkat mas pinili nilang magpatuloy sa gitna ng panghuhusga ng karamihan. Marahil nasasaktan sila, mas pinipili nilang itian na lang ang lahat at magpatuloy sa buhay. Kada hakbang sa